Ilang araw bago ganapin ng Media Day ng Golden State Warriors, na una na nga pong humarap sa media ang kanilang general manager na si Mike Dunleavy, kung saan sinabi niya dito na maganda ang kanilang ginawang move ngayong off-season. Pero sa kabila niyan, inamin pa rin naman ito na magiging agresibo pa rin sila sa trade market sa kalagitnaan ng regular season. Marami pa rin naman nga po silang mga paraan para mapa-improve ang lineup para ma-maximize ang natitirang taon ni Stephen Curry. Bukod sa kanilang general manager, in-interview rin naman dito si Coach Steve Kerr kung saan confident pa rin ito sa kanyang hawak na lineup. Bukod kay Curry, wala pa siyang ibinabanggit na parte ng kanilang starting five. Magdedepende para naman nga ito sa kanilang training camp. Subalit ayon sa source, napupusuan nga po ni Coach Steve Kerr na gawing starting center ang kanilang second year player na si Trayce Jackson Davis, na malaki ang ipinakitang improvement sa mga nagdaang linggo. Samantala, maaga nga po mga ka-idol na kwestiyon ng mga fans ng Los Angeles Lakers ang gagamiting starting lineup ni Coach J.J. Redick sa parating na NBA season. Imbes nga po na big lineup, na uwi na naman ito sa paggamit ng small ball na siyang kinaiinisan ng kanilang mga taga-suporta. Ilang beses na rin naman nga itong nakitang ginamit ng Lakers, at sa tuwing ginagamit nila to, parati nga silang natatalo laban sa ilang mga contender. Ngunit nilinaw rin naman nga po ni Coach J.J. Redick ang kanilang small ball ngayon hanggang pang starting five lamang, since gagamit nga siya ng twin tower rotation sa second unit. Sa katunayan, pinag-iisipan niya na nga po ang kombinasyon ni na Anthony Davis at Christian Coloco at ang duo ni na Davis at Jackson Hayes sa front court. Kung small ball lineup ang gagamitin simula sa kanilang mga laro, mas magiging madali para sa kanila na makapag-adjust, pero hindi agad-agad mababasa ng kanilang kalaban ang kanilang gagawing bagong game plan. Sa kabilang banda, marami nga po ang nalungkot matapos i-anunsyo ni Derrick Rose na magre-retiro na ito sa NBA basketball. Malaki nga po ang pasasalamat niya, since eto nga ang nagbago ng kanyang kapalaran. Sa loob ng 16 years na paglalaro, panahon na rin naman upang pagtuunan ng pansin ang ibang mga bagay. Inamin rin naman ito na hindi pa siya magpapaalam sa basketball, bagkus ang kanyang ginawa nga po ay isang pasasalamat lamang sa pagiging parte nito sa kanyang buhay. Pero as of now, magfo-focus nga siya sa kanyang pamilya, especially sa kanyang tatlong anak. Maraming okasyon ang kanyang na-miss dahil sa paglalaro niya sa NBA, kaya panahon na upang makabawi. Maliban dyan, kasalukuyan rin naman nga itong ganap na motivational speaker na tumutulong sa mga taong nahihirapan sa buhay. Alam naman nga ninyo na simula nga po sa unang injury ni Derrick Rose, sunod-sunod nga ito siyang nagpahirap sa kanyang karir. Kaya siya na nga ang pinakasakto na tutulong sa mga taong nakararanas ng mga hindi magagandang nangyari sa kanilang buhay. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa aking channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po.